Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong linggo ng karaniwang panahon. At kung ating po pinakinggang mabuti ang mga pagbasa, lalong gitang Ebanghelyo, ay kapulutan natin ito ng ilang mga turo at aral para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at para sa ating paglalakbay sa mundong ito. Sinasabi po na may 3 puntos na maaari nating pagnilayan. Una, sinasabi ng ating pong narinig na Ebanghelyo, ang tanong na patalinhaga na ginamit ng ating Panginoon, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mauhulog sa hukay kapag ginawa nila yon. Kaya kung ikaw ay isang bulag, hindi ka pwedeng umakay sa iyong kapwa sapagkat magdudulot ka ng kapahamakan, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iyong kapwa na inaakay. Kung kaya hindi marapat na ang bulag ay maging taga-akay. Sa buhay po natin, may mga tao na namumuno, pero sa kanilang pamumuno ay hindi kinakakitaan ng kabutihan. Kung kaya't ang kanilang pag-akay sa kanilang nasasakupan ay nagiging masama sapagkat hindi maganda yung kanilang ginagawa. Kaya kung ikaw ay mag-aakay, dapat akayin mo yung kapwa tungo sa kabutihan at sa kaligtasan. Nang sa gayon, ikaw ay maging tunay na tag-aakay. Huwag kang maging bulag. Kundi bagkos, dapat may malinaw kang mga mata at magandang takbo ng buhay para ikaw ay maging isang tag-aakay ng iyong kapwa. Pangalawa, sinasabi din na sa ating relasyon sa isa't isa ay kinakailangang mayroon tayong tamang gampanin at tamang gawain. Sapagkat kung tayo ay gustong maging isang instrumento ng pagtatama sa mali ng ating kapwa, bago natin gawin yung pagtatama na nakikita nating mali, ay tingnan muna natin ang ating sarili. Kung tayo ay karapat-dapat na pumuna, maglinis o magtama ng kamalian ng ating kapwa. Sa panahon natin ngayon, lalangit ngayong panahon ng eleksyon, makakita tayo na may mga tao na batikos ng batikos, puna ng puna sa kapwa niya kandidato. Pero hindi niya nakikita yung kanyang sarili na punong-puno din ng korupsyon at punong-puno ng kamalian sa kanyang pamumuhay. Kaya sinasabi po sa atin na bago tayo tumingin sa puwing ng ibang tao, tingnan muna natin yung tahilan na nakatakip sa ating mga mata nang sa gayon makita natin yung katotohanan at hindi tayo mapintasan na naglilinis tayo ng bakuran ng iba pero hindi natin nalilinis yung sarili natin bakuran. Pangatlo, sinasabi po ng narinig nating Ebanghelyo na walang punong kahoy na nagbubunga ng masama kung ito ay mabuti. At isang punong kahoy na mabuti, ang bunga ay mabuti rin. Ang isang punong kahoy na masama, nagbubunga din ito ng masama. Bilang mga Kristiyano,
at tagasunod ni Kristo, lahat tayo ay makikilala sa pamagitan ng ating mga bunga na kabutihan na ating ginagawa. At kapag lumitaw yung kabutihan na ating ginagawa, tunay na masasabi sa atin, sila yung mga tunay na Kristiyano sapagkat sa pamagitan ng bunga ay nakikilala ang kanilang kabutihan. Amen.